Kabanata 116. Mr. Goldman, biglang lumapit si Kennedy. Nakita mo na ba si Z? Hindi ako makanek noong tinawagan ko siya. Nagkunwaring nagulat si Willow sa sinabi ni Kennedy. Ano, hindi ka makakonek? Baka may nangyari kay Z. Tinitigan ni Kennedy si Willow nang may pagdududa. Bakit naman siya mag-aalala kay Z? Hindi naman, may gumagawa ba ng mga ganoong bagay sa lounge? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Gusto sana naming pumunta sa lounge kanina lang, pero may narinig kaming boses na nagmumula sa loob. Ang mga taong iyon ay hindi man lang natatakot na matuklasan. Napukaw ang atensyon ni Nolan sa pag-uusap ng ilang babaeng dumaan. Lihim na kampante si Willow nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Nolan. She then said kusa, "Yung lounge. The way." Nang tanungin ko ang waiter tungkol sa kinaroroonan ni Z ngayon, sinabi sa akin ng waiter na si Z daw ay pumunta sa lounge. Malamig at malamlam ang mga mata ni Nolan habang naglalakad patungo sa lounge. Tumingin si Willow sa likod ni Nolan habang paalis siya at nangisi sa loob niya. Maisie, nako Maisie, hindi ka na kwalipikadong makipag-away sa akin pagkatapos ng gabing ito. Pagdating ni Nolan sa lounge, ilang waiter ang nakatayo sa labas ng kwarto, kumakatok sa pinto at sumisigaw. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, mahinang maririnig ang hindi maipaliwanag na mga boses mula sa loob ng silid, at alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa lounge. Sinadya pa ni Willow ang mas maraming tao sa eksena. Nagkunwari siyang nag-aalala pagdating sa labas ng pinto at narinig ang boses sa loob. Nako, ang tao sa loob ng lounge ay si Z, di ba? Pinigyan siya ni Nolan ng malamig na tingin. Bakit mo nasabi na ang nasa loob ay siya? Nagulat si Willow at napakagatlabi. Ako, hindi ko rin makonfirm. Nakinig lang ako sa sinabi ng waiter. Sa pagkakataong ito, lumabas sa crowd ang waiter na naghatid kay Maisie sa lounge. Nakita ko nga si MS Vanderbilt na pumasok sa lounge, at hindi na siya lumalabas noon pa man. At nakita ko rin ang ilang lalaki na pumapasok sa kwarto kasunod niya. MS Vanderbilt. Oh my God, pinag-uusapan ba nila ang girlfriend ni Mr. Goldman? Ito ay medyo balita, hindi ba? Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ito ay napakalaking headline. Nasa kwarto ang girlfriend ni Mr. Goldman kasama ang ibang mga lalaki, at marami sila. Hindi ba niya niloloko si Mr. Goldman? Nagngangalit ang mga ngipin ni Kennedy. Imposible yan. Hindi ganoong babae si Z. Ang tao sa loob ay tiyak na hindi siya. Walang sabi-sabing ngumuso si Nolan. Tinala ng manager ang susi sa lounge. Walang alinlangang nasa sabik si Willow habang pinapanood niya ang manager na nagbukas ng pinto ng lounge. Malapit nang makita ng lahat ang maruming bahagi ng beach na iyon. Pagkabukas ng pinto ay inilabas ng lahat ng nasa likod nila ang kanilang mga cellphone para kunan ng litrato. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihira at nagniningas na eksena. Ang unang eksenang pumukaw sa mata ng lahat ay ang ilang gulong-gulong lalaki na nakasandal sa tabi ng babae, at ang damit ng babae ay punit-punit at magulo, at ang kanyang mga pisngi ay namumula. Kahit na nakapasok na ang lahat sa lounge, hindi pa rin niya maihiwalay ang sarili sa kanila dahil nawalan siya ng malay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Willow nang makita ang mukha ng babaeng iyon. Paano kaya naging siya? Oh my God, si MS Santiago pala. Mga larawan. Huwag kalimutang kumuha ng ilang mga larawan. Wow, ito ay isang kapana-panabik na eksena. Hindi na nakatiis ang mga staff ng ballroom, kaya dali-dali silang kumuha ng maraming empleyado para pumunta sa crowd at hatakin ang lahat ng tao palayo sa kwarto. Ito ay nang unti-unting nagkamalay ang mga lalaking iyon, kasama na si Pearl. Ibinalot ng isa sa mga staff ang kanyang coat kay Pearl nang bumalik sa ulirat si Pearl at nalaman niyang kinukuhanan siya ng litrato ng lahat gamit ang kanilang mga cellphone. Nang makita niya ang mga pasa at likido sa kanyang katawan at ang mga lalaking nakapalibot sa kanya, unti-unting namutla ang pisngi ni Pearl. Hindi dapat ganito. Siya ay gumuho at sumigaw, Kabanata 117. Paano kaya? Bakit siya? Anong nangyari? Dahan-daang sumulpat si Maisie sa likod ng mga tao na parang walang nangyari kanina, kunwari ay wala siyang alam. Nagmamadaling humakbang si Kennedy. Saan ka galing? Bakit nila sasabihin na ikaw ay? Sinagot ko ang isang tawag at lumabas. Anong problema? Nagkunwaring tuliro si Maisie. Tinitigan siya ni Nolan. Kung tutusin, alam na niyang hindi siya iyon nang marinig niya ang boses ng babae mula sa labas ng kwarto kanina.
Para naman kay Willow, ang mga kamay niya nasa magkabilang gilid at nakakuyom ng mahigpit at bahagyang nanginig nang makitang lumitaw si Maisie mula sa likod ng karamihan. Fuck, dapat itong bitch. Paano naging si MS Santiago? Masama ito. Matapos makita ni Pearl si Maisie, ang kanyang ekspresyon ay naging distorted kaagad. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Agad siyang bumangon para sugurin si Maisie ngunit pinigilan siya ng security guard na ipinatawag lang ng mga tauhan sa pinangyarihan. Bitch ka, ikaw ang naglagay sa akin. Hindi ko hahayaang mag-slide ito. Hinding-hindi kita bibitawan. Sigaw ni Pearl at umiyak. Itinagilad ni Maisie ang kanyang ulo at nagbigay ng inosenteng ekspresyon. Ako ang nag-set up sa'yo. MS Santiago, anong ibig mong sabihin? Ito ay inaani mo, ang mga bunga ng iyong sariling mga aksyon, hindi ba? Binigyan na kita ng pagkakataong magsisi at isuko ang ideya. Ikaw dapat ang nagdusa sa lahat ng ito, ngunit ako ang iyong pinatayo. Sinira mo ako, matagal nang nawala ang pagiging cool ni Pearl. Siya ay wasak, ganap na wasak. MS Santiago, na-curious ako ngayong sinabi mo. Ano ang ibig mong sabihin sa ako dapat ang magdusa sa lahat ng ito? Tanong ni Maisie at saka nagkunwaring dumating sa isang palaisipang sandali. So sinasabi mo bang may balak kang saktan ako? No wonder may waiter na nagsabi sa akin na hinihintay mo ako sa lounge at pinapanta ako. Napasulyap siya sa mga tao at nakita niya ang waiter na nakayuko dahil sa pagkakonsensya. Lumapit siya sa waiter at hinayla siya palabas ng crowd. Pinata, ikaw ang nagyaya sa akin na pumunta sa lounge, hindi ba? Ako. Hindi man lang alam ng waiter kung ano ang nangyayari. Pinala niya lang siya sa lounge ayon sa tagubilin ni MS Santiago at kumpirmahin na nakapasok na siya sa lounge, pero sinong nakakaalam na wala siya doon. Nais kong sumama noon, ngunit may tumawag habang papunta ako rito kaya lumabas ako. Nagplano akong bumalik para makipagkita kay MS Santiago pagkatapos kong sagutin ang tawag. Sinong nakakaalam na? Napatingin si Maisie kay Pearl. MS Santiago, I don't remember being on bad terms, so why would you want to do this to me? Ikaw. Ang mukha ni Pearl ay mapatla, at ang kanyang katawan ay nanginig nang marinig niya ang pangungutya, pagturo ng daliri, at mga talakayan ng mga tao sa kanyang paligid. Sino ang maaawa sa akin sa sandaling ito? Si Pearl ay palaging isang mapagmataas at mapangahas na babae sa upper class na mundo ng Baseburg at nakakasakit ng maraming tao. Ngayong bumagsak na siya sa puntong ito ng buhay, napakaswerte niya na walang nagdadagdag ng insulto sa kanyang mga pinsala. Gustong samantalahin ni Willow ang pagkakataong makatakas mula sa eksena, ngunit mataman siyang nakita ni Pearl. Tama iyan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kakilakilabot na ideya. Ikaw, huwag kang maglakas loob na umalis ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong ideya. Bitch, nagsinungaling ka sa akin. Biglang sumugod si Pearl kay Willow. Biglang nangyari ang lahat kaya hindi nakakilos ang mga security guard. Hindi ako yon. Wala itong kinalaman sa akin, hinahatak ni Pearl ang buhok ni Willow, at halos masira ang kanyang evening gown sa mga kamay ni Pearl. Sa wakas ay napigilan ng mga security guard si Pearl. Si Willow ay nasa gulusa. Sandaling iyon, sa pagharap sa hinala ng lahat, umiling siya ng malakas. Hindi ko. Nolan, kailangan mong maniwala sa akin. Pumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa walang pakialam na ekspresyon ni Nolan. Para siyang Joker sa buong proseso. Sa pagharap sa opinyon ng publiko na sumasalungat sa kanya, sumuko siya sa ideya na magpaliwanag o lumaban at diretsyong nahimete sa sahig. Nang makitang nahimete si Willow, hindi napigilan ni Maisie na kutsain siya ng malalim. Yung mga acting skills niya, mas lalong gumaganda by the day. Talagang sinusubukan niyang takasan ang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na nag-blackout. Kabanata 118. Nakakalungkot na hindi niya matakasan ang hindi pagkakasundo na tinahi nila ni Pearl. Sa loob ng sasakyan, pinaandar ni Nolan ang kotse pabalik sa mansyon ng Goldman. Si Maisie na nakaupo sa front passenger seat ay nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi nagsalita ang lalaking ito. Ito ba ay isang magandang bagay o isang masamang bagay? Nang ihinto niya ang sasakyan sa intersection ng pulang ilaw, lumingon si Nolan para tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakakapaso. Naramdaman ni Maisie ang lahat. Lumingon siya at sinalubong ang tingin niya. Mr. Goldman, pwede ko bang malaman kung bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Kailangan ko ba ng dahilan para tingnan ang babae ko?
Isang ngisi ang binigay ni Maisie. Ang pagiging babae mo ay medyo mapanganib na trabaho. I don't think you would say so if I would be the woman in the lounge tonight. Ang mga mata ni Nolan ay naging walang pakialam at madilim. Ano ang gagawin ko kung siya talaga ang babae sa lounge? Natatakot ako na mapatay ko ang mga lalaking humipos sa kanya. Umiwas siya ng tingin at ngumiti ng mahina. Mukhang minamaliit kita. Upang makatakas mula sa mga taong iyon, mayroon siyang kakayahan na gawin ito, o may tumulong sa kanya. Kailangan kong tingnan itong mabuti. Hashtag mga gawain ni Pearl Santiago sa party hashtag. Hashtag unang girlfriend ni Mr. Goldman na pumasa hashtag. Kinabukasan, nagawa ni Pearl na makakuha ng pwesto sa Google Trends, na nalampasan ang pampublikong anunsyo ni Nolan tungkol kay Maisie at ito ang naging pinakamasabog na balita ng taon. Kasunod nito, ang host ng socialite party ay naglabas ng notice na nag-aanunsyo na si Pearl ay permanenteng ipagbabawal na dumalo sa anumang hinaharap na socialite party. Katumbas ito ng pagtanggal kay Pearl sa listahan ng mga socialite sa Baseburg. Si Pearl ay maaari na ngayong ituring bilang lubos na discredited sa Baseburg. Bagamat gustong ipagtanggol ng kanyang ama na si Antonio ang reputasyon ng kanyang anak, pinili pa rin niyang humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak dahil sa opinyon at panggigipit ng publiko. Nakaupo si Maisie sa opisina, walang ekspresyong nagbabasa ng balita. Kung hindi ko pa naihanda ang sarili ko kagabi, ang taong mananalo sa nangungunang pwesto sa Google Trends at tatawanan ng publiko sa mismong sandaling ito ay ako. Yay! Dahil gusto ni Willow na iset up ako, paano ko siya pakakawalan at hindi siya kaladkarin sa kaguluhan at hayaan siyang makatikim ng sarili niyang gamot. Nawasak na ngayon si Pearl, at ang taong pinakaayaw niya ay si Willow, ang utak na nag-isip ng masamang ideya. Nakangiting pumasok si Kennedy mula sa labas ng opisina. May malaking balita. Tumangala si Maisie. Tungkol saan ang balita? Mukhang alam ni Antonio na may kaugnayan kay Willow ang pagbagsak ng kanyang anak. Ngayon, tila sinasadya niyang pigilin ang Vanna Jewelry. Tumaba ng 15% ang stock market ng Vanna ngayon. Ang Vanna ay nagdusa ng hindi bababa sa $3 million na pagkawala sa magdamag. Ay nalalaya ni Maisie ang kanyang baba gamit lamang ang isang kamay. Si Pearl ay hindi bahagi ng aking plano sa orihinal. Si Willow ang humila sa kanya sa putikan. Mukhang nailigtas nila ako sa hirap na kumilos. Tumingin si Kennedy sa kanya. Dahil inanunsyo ni Mr. Goldman ang kanyang relasyon sa iyo sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang mga Santiago na kumilos sa iyo. Nag-aalala lang ako na sisisihin ka ni Willow. Nahulaan niya na ang nangyari kagabi ay medyo may kaugnayan kay Willow, at si Pearl lang ang malas na nakasangla. Kung hindi, lahat ng ito ay nangyari kay Z ngayon. Tungkol naman kay Willow, malamang na hindi niya aaminin na iyon lang ang pakana niya. Dahan-daang itinaas ni Maisie ang ulo. Tito, Kennedy, tulungan mo akong makipag-appointment kay Mrs. Santiago. Sa Santiago Manor. Umalis ka dito. Tinurog ni Pearl ang lahat sa silid at pinigilan ang mga katulong na makalapit sa kanya. Pumasok si Mrs. Santiago sa silid at nakita niya ang pagkatalo ng kanyang anak. Paanong hindi siya maaawa sa kanya? Umakbang siya at iminungkahi, Pearl, bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Makinig ka sa akin at kumain ka muna. Ayokong kumain. Umungol si Pearl na may namumulang mga mata, ako ang naging pinakamalaking biro ng Baseburg. Paano ako mabubuhay para makatagpo ng ibang tao? Kabanata 119. Nakatingin kay Pearl na umiiyak ng sobrang nakakadurog, niyakap siya ni Mrs. Santiago. Hindi ba ang mga Vanderbilts lang? Huwag kang mag-alala, hindi pa babayaan ng iyong ama ang mga Vanderbilt ngayon. Kaya makinig ka sa akin at kumain ka muna. Matapos tuluyang pakalmeyan ang damdamin ni Pearl, lumitaw ang mayordoma sa labas ng pintuan ng silid. Madam, nasa labas po si Ms. Maisie Vanderbilt. Gusto siyang paghiwalayin ni Pearl nang marinig ang pangalang Maisie Vanderbilt. Ayoko makita yung bitch na yon, ayoko. Dahil sa kanya ito, sa kanya lahat. Pinakalma ni Mrs. Santiago ang kanyang emosyon at nagtanong ng may mabagsik na ekspresyon, siya ang Sam Iris sa kinabukasan ng aking anak at walang kahihiyang binisita siya. Ibinaba ng mayordoma ang kanyang ulo. Itong si Ms. Vanderbilt ay girlfriend ni Mr. Goldman. Gusto daw niyang makausap ang dalaga. Girlfriend ni Mr. Goldman. Ito kaya ang inihayag ni Mr. Goldman kagabi. Nagsalubong ang mga kilay ni Mrs. Santiago. Hindi kayang saktan ng mga Santiago ang sinuman sa mga Goldman, ngunit naging ganito si Pearl. Ang kanyang buhay ay ganap na nasira. Nandito ba si Ms. Vanderbilt para kutsain si Pearl at magpahid pa ng asin sa kanyang sugat?
Nandito siya para makipag-usap. Ano pa ang maaari niyang pag-usapan? Nasulyapan niya ang kanyang emosyonal na hindi matatag na anak na babae, bumangon, at sinabing, kakausapin ko siya. Tinala ng mayordomo si Maisie sa manor. Ang taong gustong makita siya ay hindi si Pearl kundi si Mrs. Santiago. Umupo si Mrs. Santiago sa sopa na may time na ekspresyon. Naging ganito ang anak ko. Salamat sa iyo, Vanderbilt. At gayon pa man, mayroon ka pa ring lakas ng loob na pumunta sa Santiago para hanapin ang aking anak. May balak ka bang ipahiya pa kaming mga Santiago? Lumapit si Maisie kay Mrs. Santiago at nagpaliwanag sa mahinahong tono, Mrs. Santiago, hindi ako nandito para ipahiya ang mga Santiago ngayon. Kahit na ang insidente na nangyari kagabi ay may kaugnayan sa Vanderbilts, wala itong kinalaman sa akin. Sa totoo lang, ako talaga ang hinahangad na mabiktima. Ang sinasadyang biktima. Gumuso si Mrs. Santiago. Hindi ba't ang anak ko ang kasalukuyang biktima habang nakatayo ka rito at ganap na walang pinsala? Huwag mong banggitin ang anumang bagay na may kaugnayan sa pangyayaring iyon kung hindi ka nakatayo sa kalagayan ng aking anak. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maisie, at medyo naging malamig ang tono. Naiintindihan ko na masama ang loob mo, pero kung ako ang nabiktima ng insidente kagabi, hindi ba ang nanay ko ay sasama din ang loob? Kahit na ang aking ina ay namatay na. Natigilan si Mrs. Santiago ng ilang segundo at hindi na nagsalita pa. Mrs. Santiago, pakinggan mo muna itong recording. Inilabas ni Maisie ang kanyang cellphone at naglaro ang isang audio clip na ni-record niya kagabi. Malinaw na narinig ni Mrs. Santiago ang boses ng kanyang anak sa recording, at naging dahilan ito ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Mrs. Santiago. Hindi napigilan ni Maisie ang kanyang sarili at maging isang nakaupong pato lang kagabi. Dahil hiniling ni Willow kay Pearl na makipagsanib puwersa sa kanya para i-set up ako, paanong hindi ako makakakolekta ng isang piraso ng ebidensya? Mrs. Santiago, dapat narinig mo ito. Ang iyong anak ay naudyukan upang subukang i-set up ako. Alam ko ang tungkol sa kanilang pagsasabwatan bago pa man ito magsimula, ngunit pinuntahan ko pa rin ang iyong anak. Pinigyan ko ang iyong anak ng pagkakataon na magsisi, ngunit pinilit pa rin niyang magpatuloy sa plano at kumuha pa ng mga guns ng maaga. Ako na sana ang taong nasa balita ngayon kung hindi dahil sa makitid kong pagtakas. Ngayon sabihin mo sa akin, ang iyong anak ba ay kasing inosente gaya ng iniisip mo? May bukol sa lalamunan si Ginang Santiago at naiwang tulala, ngunit iyon ang kanyang biological na anak. Nasira na ngayon ang buhay ng kanyang anak, kaya paanong may makakaasa na hindi siya madudurog sa puso bilang isang ina? Ang mga Santiago ay mga taong nagtataguyod ng katwiran, at naniniwala ako na pareho kayo ng paniniwala sa inyong pamilya. Ang iyong anak ay hindi nalilito hanggang sa puntong ito kung hindi dahil sa mga instigasyon. Sinimulan ni Maisie ang kanyang counter-offer sa pamamagitan ng pagpuri sa mga Santiago. Kung pipilitin pa rin ni Mrs. Santiago na ayusin ang account na ito sa akin, ipapakita lang nito na siya ay isang maliit na babae na hindi matukoy ang tama sa mali. Sa paghusga sa kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, ano ang gagawin niya pagkatapos malaman na ang kanyang anak ay pinagsamantalahan at ginamit ng iba? Hindi maiwasang lumabo ang ekspresyon ni Mrs. Santiago. Sino ang taong nag-udyok sa aking anak? Kabanata 120. Isa rin siya sa mga Vanderbilt. Siya ang aking kapatid sa ama, at siya ay anak ng aking madrasta. Tumangala si Mrs. Santiago sa kanya. Ano ang plano mong makamit sa pagpunta dito upang makita ang aking anak na babae? Maaari kong bigyan ang iyong anak ng pagkakataon para sa pagtubos, kung handa ang iyong anak na magsisi. Sa paghusga mula sa kasikatan ng balitang ito, tinatansya na ito ay patuloy na magte-trend ng medyo matagal. Iniisip ng lahat na ang iyong anak ay nahulog sa kanyang sariling kagustuhan, ngunit naniniwala ako na gusto mong isipin ng lahat na ang iyong anak ay mali, tama ba ako? Ang ideya ay halatang nagpakilos kay Ginang Santiago. Oo, nasa limelight ngayon si Pearl. Paano niya makikilala ang sinuman sa hinaharap kung hindi niya malalampasan ang alinman sa mga limelight na ito? Sa halip na payagan ng publiko na isipin na si Pearl ay isang problemadong babae, mas mabuting gawin ang lahat na maniwala na si Pearl ay na-frame. Ang pakikiramay na nagmumula sa empatiya ng publiko ay makapagliligtas man lamang sa kawalang kasalanan at kailan isang puri ni Pearl. Ang pagiging na-frame ay isang ganap na naiibang kwento mula sa degenerating na kusa. Bagamat nangyari na ang insidenteng ito at imposibleng mabura ito ng lubusan, hanggat mapapanatili ni Pearl ang kanyang reputasyon, tiyak na mas mabuti ito kaysa ituro sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Sa oras na ito, nakatanggap si Maisie ng notification mula sa Facebook at Twitter sa kanyang cellphone. Pinindot niya ang notification at nakita ang mga update. Gaya ng inaasahan, itinulak ni Willow ang lahat ng sisi kay Pearl. Bagamat hindi naapektuhan ng kaguluhan si Willow, ang mabilis na reaksyon ng huli ay isang halatang epekto ng panunupil ng mga Santiago na kinakaharap ng mga Vanderbilt sa sandaling ito. Mrs. Santiago, dapat mong tingnan ito. Ibinigay ni Maisie ang kanyang telepono kay Ginang Santiago. Nag-iba ang ekspresyon ni Mrs. Santiago nang makita ang post ni Willow. Ang babaeng ito ay talagang walang kahihiyan upang i-frame muli ang aking anak. Si Willow ay nanalo ng maraming mga tagahanga dahil sa katanyagan na nakuha niya sa kanyang mga kamakailang disenyo, kaya ang seksyon ng komento ay napuno ng mga komento mula sa mga tagahanga na sumuporta sa kanya. Mrs. Santiago, huwag kang masyadong mabalisa. Hintayin mo lang nasasampalin niya ang sarili niya sa mukha. Napangisi si Maisie. Tumingin sa kanya si Mrs. Santiago, Miss Vanderbilt, magpapasalamat ako sa iyo kahit anong mangyari kung talagang matutulungan mo si Pearl. Si Pearl ay nasa napakasamang kalagayan, kaya't mangyaring tulungan mo siya. Walang magawa si Mrs. Santiago kundi paniwalaan siya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Huwag kang mag-alala, babae ako sa mga salita ko. Ngunit umaasa ako na ang iyong anak na babae ay tunay na magsisi sa kanyang ginawa. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi ko siya binigyan ng pagkakataon kung may mangyari man sa hinaharap. Uminto si Mrs. Santiago. Paano ko hindi makukuha ang kahulugan sa likod ng mga salitang ito? Nilinaw niya na baka handa siyang tulungan si Pearl ngayon. Ngunit hindi siya magpapakita ng awa kay Pearl kung gagawa si Pearl ng isang bagay na makakasakit muli sa kanya sa hinaharap. Ang kanyang anak ay nasangkot sa pamamaraan sa unang lugar at nahuli ng iba, na lubhang nakakahiya sa kanya. Kaya naman, wala siyang ibang masabi kung hindi ang mangako. Huwag kang mag-alala, pangangaralan ko ang aking anak pagkatapos nito. Mula nang i-post ni Willow ang mga post, libo-libong view, daan-daang pagbabahagi, daan-daang komento sa ilalim ng mga post, at tumataas pa rin ang bilang. Gayunpaman, nang ang lahat ng opinyon ng publiko ay nakatarget kay Pearl, ang mga paglilinaw ng ilang partido na nakakulong sa detention center ay nakakuha ng maraming atensyon sa internet. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pamagat na hashtag Pearl Santiago being framed hashtag ay tumaas upang maging isa sa mga nangungunang paghahanap sa Google, na nakakuha ng higit sa 10 milyong mga hit. Ang ilang mga sospek na lumabas sa hashtag clarification video hashtag ay umamin na si Willow ang kumuha sa kanila para i-frame si Miss Santiago. Nabanggit din nila na si Miss Santiago ay nadroga sa sandaling ito, tulad ng lahat, at wala silang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Hashtag ito ay isang MBLON hashtag, ang bastos na babae. Hashtag kapatid ni Hayer hashtag, ang pag-frame ng iba gamit ang droga, isang kasuklam-suklam na gawa. Nasira niya ang reputasyon ng ibang tao habang buhay.